huling bahagi na ng Matthew chapter 26. Mahaba-haba rin ho ang naging talakayan natin dito. At ilang kabanata na lang ay tapos na po natin ang Matthew, no? 27 and 28 na lang. Pero medyo mahaba-haba pa rin po 'yon. But tonight, ang tatalakayin po natin ay yung naiwan nating mga ilang talata sa chapter 26. So bago po yan, tayo po ay sandlit na manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pong magkakapatid ay sama-samang lumalapit sa iyo sa mga oras na ito at buong puso at buong pagpapakumbaba na kami po ay humihingi ng iyong gabay at ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat mula po sa akin na tagapagpaliwanag at maging sa aking mga kapatiran na tagapakinig sa mga oras na ito. Maraming salamat, Ama, sa iyong walang sawang pagtuturo sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa amin at siyang nagbibigay ng illumination sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri, ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. So dito po tayo nagtapos nung nakaraang Biyernes at si Jesus Christ nga po ay ipinagkanulo na ni Judas at siya ay inaresto na ng mga temple guards at ang kasama po dito ay yung mga chief priest, yung mga senior na mga priest at yung pong mga leader ng synagogue, no, yung mga mga scribes and elders. At ano po sila? Sila ay full battle gear na ang kanilang huhulihin ay iisang tao na sa buong panahon ng ministeryo ng Panginoong Hesus kahit kailan ay hindi siya nakitaan na siya ay naging violente. Except of course doon po sa temple na kung saan ay itinaob niya yung mga money changer doon kasi nga binaboy na nila ang temple, no? Kaya dito sa ating pag-aaralan ngayon ay ito po ang ginamit na issue sa kanya, no? Ang tungkol dito sa temple. So basahin po natin yung verse 56. But all this has taken place that the scriptures of the prophets might be fulfilled. So kaya yung mga nagaganap na ito ay nai-prophesy na ito sa Old Testament at ito ay talagang mangyayari at ito'y magaganap. Now, what is very striking po rito is yung last statement na ang sabi doon, then all the disciples left him and fled. Katulad nung kanyang binanggit sa kanila that ang sinabi niya doon sa 12 that all of you will fall away. And I have explained this already, no? Kung ano po ang mas malalim na ibig sabihin nung then all the disciples left him and fled. Hindi po ito simpleng natakot lang sila dahil hinuhuli si Jesus Christ at sila ay nagtakbuhan or umiwas na sila, baka madamay pa sila. Hindi po simpleng ganun lang yon. So, ibig sabihin po nito ay tumalikod na sila sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nawalan na ho sila ng pananampalataya. So yun ang mas malalim na kahulugan ng ibig sabihin na iniwanan nila si Jesus Christ at lumayo sila, no? Ibig sabihin po nun ay itinatwanan nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus
tinalikuran na nila. At kung sa ano po natin, sa modern na lengguwahe natin, sila ay nag-backslide and they have lost their salvation. So yun po yung ibig sabihin nun. O kaya there are groups of people who believe na ang salvation ng isang tao ay nawawala. But of course, may other school of thoughts na sinasabi hindi nawawala ang salvation ng isang tao. No? Pero kung ito po ang babasihan natin, yung pinag-aaralan natin ngayon, at kukunin natin siya dun sa mas malalim na interpretasyon nito, all of them, the 12 disciples, lost their salvation. At pero alam na rin, dahil alam na ho natin ang kwento, 11 of them repented of their sins, and kaya ni-restore sa kanila yung kanilang salvation, so to speak. Si Judas lang ho ang hindi. Si Judas ay meron siyang, kumbaga, meron siyang feeling of remorse, meron siyang regret. Kaya lang, ang regret po ay hindi parehas ng repentance. No? At ang kailangan sa salvation ay repentance, hindi regret. Kundi hindi rin remorse. Ang kailangan sa salvation ay repentance. So doon sa 12, bukod kay Judas, yung 11 ay nagrepent sa kanilang kasalanan. Kaya napakalaking factor nung resurrection ni Jesus Christ at nung nakita nila na nabuhay na magmuli ang Panginoong Hesukristo. Tuloy natin sa verse 57, then those who had seized Jesus led him to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders had gathered. But of course, prior to this, he was brought to Annas, and then pagkatapos po ay dinala siya kay Caiaphas. At ang kasalukuyang high priest ng mga time na yon ay alam na ho natin si Caiaphas, and he was actually appointed by the Roman government. Hindi siya talaga kasama sa linya ng high priest, no? Siya ay appointed. At meron din hong naitala sa kasaysayan na sinuhulan kasi ni Caiaphas, kaya siya na-appoint. No? Kaya kahit nung unang panahon pa ay uso na ang lagayan, uso na ang palakasan. No? Well, makikita natin sa pag-aaral natin ito na ang pagkakapako sa krus ni Jesus Christ, as far as the scribes and the Pharisees and the Sadducees, the elders, the chief priests, and the Roman government are concerned, it is purely political in nature. Kasi nga po, threat na si Jesus Christ kila Caiaphas. Yung mga elders, scribes, yung mga chief priests, at yung high priest, kumbaga namumuhay na sila ng sagana, nasa kapangyarihan sila, at namumuhay sila sa karangyaan at sa kapangyarihan, ayaw na ho nilang maalis doon. Si Jesus Christ is gaining popularity. It's either magdulot ito ng rebellion, at ito ang pinakakaiwas-iwasan ni Caiaphas, dahil pag nagkaroon ng rebellion, sa kanya ibubunton ng Rome ang sisi. Ang pinapakaiwasan din ng Rome noon ay magkaroon ng rebellion. Kaya kapag nagkaroon ng rebellion, ang responsible doon, ang accountable doon ay yung high priest. At kapag ganun ang pang nangyari po, matatanggal siya sa pwesto. Mawawala ang lahat ng benepisyo niya, mawawala lahat ang ine-enjoy niya, yun po ang ayaw nila.
Kaya kailangan humanap sila ng paraan para mawala yung threat na yon sa kanila. And the only way na mawala yung threat na yon ay kailangan mamatay. Kaya lang para siya ay si Jesus Christ ay mapapatay, kailangan merong kaso, no? Merong kaso. So ano ang ikakaso nila kay Jesus Christ? Na medyo komplikado po ito mga kapatid. Kasi um, ang Rome ay makikialam lang kapag ang kaso ay kriminal, no? Criminal case. At mapaparusahan ka lang ng crucifixion o pagkapako sa krus kapag ang kaso mo ay criminal, no? Criminal case. Kaya yung pong dalawang magnanakaw doon na nakasama ni Jesus Christ, actually hindi lang po sila simpleng magnanakaw. Hindi lang sila simpleng kumbaga akyat bahay. Sila po ay mga murderer, no? Kasi hindi ka ipapako sa krus kung hindi kumbaga hindi heinous crime ang iyong nagawa. At ang lumilitis noon ay ang Roman government. Ngayon, pagdating naman po sa mga Hudyo, ang kailangan na maging kaso ni Jesus Christ pagdating sa mga Hudyo, dapat ito ay punishable by death. Now, kapag ka po ang nakumit na crime, ang nakumit na kaso ni Jesus Christ ay punishable by death sa mga Hudyo, hindi po crucifixion, kundi dapat stone to death. So, ang capital punishment ng mga Hudyo ay stone to death, babatuhin ka hanggang mamatay. Pagdating naman sa Rome, ang capital punishment nila ay crucifixion. Pero dapat ang kaso mo ay criminal ang case mo. Ngayon, kahit maghatol ng kamatayan si Caiaphas at yung mga scribes kay Jesus Christ, hindi nila pwedeng ipatupad yon nang walang pagpayag ang Rome. Kailangan litisin siya sa ng Roman government. Ngayon, para sintensyahan ng kamatayan ng Roman government si Jesus Christ, dapat ang kaso niya ay kumbaga po it's either murder or treason, yung pag-aaklas laban sa Roman government. No? Kaya ang tinitingnan po dito nila Caiaphas, kailangan dalawang kaso. Makasuhan siya sa kumbaga po dun sa Sanhedrin, no? Yung pong ruling body ng mga Hudyo. Kailangan makasuhan siya doon ng punishable by death. Ngayon, nga po sinasabi ko, hindi sila pwedeng mag-execute ng death penalty kung hindi nila dadalhin ito sa Roman government kasi under sila ng Roman government. Now, ang Roman government naman, hindi maghahatol ng death sentence kung hindi ito kumbaga punishable by death yung nakumit na crime sa kanila. Yun nga po, it's either nakakumit ka ng murder or nakakumit ka ng treason. So very ito, no? Kaya makikita natin itong sinasabi dito na si Jesus Christ ay nilitis. Actually, hindi ho talaga, pag tiningnan nating mabuti, walang paglilitis na nangyari dito. No? Unang-una po, nang hinuli si Jesus Christ ay madaling araw, madilim. Sa batas ng mga Hudyo, sa batas ng Sanhedrin, hindi po pwedeng mag-convene ang Sanhedrin ng madaling araw. No? At tapos, doon nila lilitisin yung nasasakdal o yung akusado. Yun po ay bawal na bawal sa kanila. Pero ito ay naganap, no, nung dinala nila si Jesus Christ doon kay Caiaphas. At nandoon po yung mga scribes at elders. Sa madalit salita,
yung pong Sanhedrin nandoon, kumbaga sa time natin, nandun ang Supreme Court. No, hindi po regional trial court lang ito, hindi ito korte lang sa munisipyo. Ito po ay ano na, Supreme Court na, kumbaga yung equivalent sa atin ngayon. Nandoon, no? At ang president ng Sanhedrin ay yung high priest. So, dinala siya doon ng madaling araw, hinuli kasi siya madaling araw, dinala siya doon, tapos nag-convince si Caiaphas, kasama yung scribes and elders ng madaling araw, which is bawal na bawal yon. Okay? So kaya makikita natin dito na hindi talaga trial ang nangyari kay Jesus Christ, kundi ito po ay conspiracy, no? Nung Sanhedrin, conspiracy ng Supreme Court ito. Dahil nga nagiging threat na si Jesus Christ sa kanila at natatakot sila na baka mapalitan sila dun sa kanilang mga pwesto, dun sa kanilang mga posisyon. At pag nangyari yon, mawala ang lahat ng kanilang mga ine-enjoy sa buhay nila, yung pera, yung kapangyarihan, no? Yung kasikatan, mawala lahat sa kanila yon. At maaari din na resulta ito sa rebellion ng mga Hudyo. Kasi popular na si Jesus Christ eh. So kaya yun ang ikinatatakot nitong si Caiaphas, yung high priest, yung mga scribes and elders. Verse 58, and Peter was following him at a distance, as far as the courtyard of the high priest. And going inside, he sat with the guards to see the end. Na ang akin lang pinagtataka dito, kasi si Peter yung tumaga doon sa, doon sa servant nung nung high priest eh. Di ba? Tapos yung mga guards na ito ang humuli kay Jesus Christ, kasama si Peter doon, pero ang ginawa ni Peter, sinundan niya. Pinuntahan niya, tiningnan niya kung ano ang mangyayari nung hinuli si Jesus Christ, nung dinala doon sa bahay ni Caiaphas, no? Now, the chief priest, yung pong mga hindi yung high priest, ha? The chief priest, in plural, ibig sabihin, mga senior yan na mga priest, kasi may mga junior priest din eh. Now, the chief priests and the whole council were seeking false testimony against Jesus that they might put him to death. So, the whole idea, the whole purpose kung bakit kinunbin yun, ay the ultimate goal nila ay masintensya ng kamatayan si Jesus Christ. Kaya dapat kasuhan nila si Jesus Christ na ang kaparusahan ay kamatayan. Yun na nga po ang pinaliwanag ko. Hindi yung ganun kasimple yun. No? Hindi ganun kasimple na gawin nila yon. Kaya kailangan magkasundo-sundo silang mga chief priests, mga elders, no? Mga scribes, tsaka yung high priest, kumbaga pagkaisahan siya dapat. Pero verse 60 sabi po doon, but they found none. Though many false witnesses came forward. No? Siyempre, yun eh. Kinakamada na nung high priest ito eh. Kinakamada nung mga scribes ito eh. Kaya kuha na sila ng na pwedeng tumistigo na para makasuhan si Jesus Christ na magre-resulta po sa parusang kamatayan. And then, at last two came forward. At last two came forward. May dalawa po, no? Na nakumbinse, baka binayaran na rin to. Hindi natin alam. Pero may dalawa po. At ang sabi nitong dalawa, this man, referring kay Jesus Christ, this man said, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in 3 days. Now, question po mga kapatid, bakit ito ang kanilang, tandaan nyo po ang ang layunin nila dito, makasuhan nila si Jesus Christ sa korte ng mga Hudyo na ang magiging kaparusahan ay kamatayan. Okay? So, ibig sabihin po,
nung narinig nila si Jesus Christ na nagtuturo na yung templo ay kumbaga pag gibain yung templo at sa in 3 days ay itatayo niya. Eh sabi nila 46 years ginawa yan. Paano magagawa yan in 3 days? Di ba? Pero hindi nila alam na ang tinutukoy ni Jesus Christ doon ay ang kanyang sarili. No? Na siya ay mamamatay at ikaatlong araw siya ay mabubuhay na magmuli. Hindi naman talaga yung physical temple. Pero bakit iyon ang ginamit nila? No? Ibig sabihin, itong accusation na ito, pag ito'y napatunayan, ito ay maglilid, no, sa sintensyang kamatayan. Okay? Bakit po ganun? Bakit ho? Sapagkat ang dahilan po diyan sa tradisyon, no? Sa tradisyon po ng mga Hudyo. Kapag ikaw ay merong sinabi na against sa templo nila, yun po ay katumbas na meron kang sinabing masama sa Diyos. Okay? So, kaya yun po yung inihatag, yun yung sinabi nung dalawang dalawang witnesses na ito who came forward. Sabi nila, this man said, I am able to destroy the temple of God and to rebuild it in 3 days. So ngayon, ang ibig sabihin po nun, inaakusahan nila si Jesus Christ na merong sinabing masama tungkol doon sa templo. No? Ngayon, yung sinabi ni Jesus Christ na yun na sinasabi nilang masama tungkol sa templo ay katumbas po yun na merong sinabing masama si Jesus sa Diyos. Yun po yun. Yun ang katumbas nun sa kanila. At kung ano man ang sabihin mong masama tungkol sa Diyos, ito ay riresulta ng pagpapataw sa iyo ng kamatayan. Ng kamatayan. Okay? Verse 62. And the high priest stood up and said, have you no answer to make? What is it that these men testify against you? Okay? So kaya kaya sinusugan ng high priest yun eh. Kasi alam niya na pag yun ay napatunayan, sentence to death ka doon. Okay? So kaya, pero sa tingin ko po, ito ay scripted na eh. Sa tingin ko, bayaran na yung, although wala naman po sinabi, pero yung dalawang witnesses na yun ay baka scripted na yung kanilang sinasabi na yun, no? So kaya sabi ng high priest ni Caiaphas, have you no answer to make? What is it that these men testify against you? Okay? But Jesus remained silent. And the high priest said to him, I adjure you by the living God. So, kumbaga po si Jesus Christ, hindi kumibo. Mukhang walang patutunguhan yon. Naramdaman ni Caiaphas na walang patutunguhan yung accusation na yon kay Jesus Christ kasi hindi kumibo si Jesus Christ eh. Okay? And the high priest said to him, I adjure you by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. Okay? Tell us if you are the Christ, the Son of God. Jesus said to him, you have said so. Now, in the Hebrew, tradition, kumbaga, yung pong sagot ni Jesus Christ na yon ay direktang pag-amin yon. No? Pero bagamat sinabi niya, you have said so. Ikaw ang nagsabi niyan. Yun po ay equivalent din na sinasabi niyang totoo yon. Okay? But I tell you, now, But I tell you, from now on,
you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Okay? Now, sabi ni Jesus Christ dito, but I tell you from now on, you will see the Son of Man. Alam na ho natin yon, no? Alam ng mga Hudyo na yung pong Son of Man na yon ay title yon na nag-i-indicate na siya ay divine. No? Now, ang isa pong nagpatibay pa doon, sabi diyan, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Now, yun po yung mabigat na binitawan ni Jesus Christ. No? Bukod doon sa sinabi niyang Son of Man, ginamit niya yung title ng divine, pinagtibay niya pa po yun nung sinabi niyang seated at the right hand of power. Now, in the mind of the Jews, when you say seated at the right hand of power, you are really claiming to yourself that you are God. Hindi pa po yun. Nung sinabi niya pang, and coming on the clouds of heaven. Sa madalit salita, tatlong matitibay na statement ang binitawan ni Jesus Christ dito para sabihin that He is divine, that He is God. Una, yung pong Son of Man, because that is a title, a divine title. Pangalawa po, yung seated at the right hand of power. No, wala pong gumagamit niyan. Kapag ginamit mo yan, ibig sabihin ikaw ay divine. And coming on the clouds of heaven. Okay? The moment na binanggit na po yung clouds na yan of heaven. So ang isip po ng mga ng mga Hudyo, you are claiming that you are divine. Kaya po, verse 65, then the high priest tore his robes and said, now, yung pong nung high priest na sinira niya yung kanyang robe, hindi po arte yun. Hindi po arte yun. Yun po ay expression kapag merong isang tao na nakakommit ng blasphemy. Then the high priest tore his robes and said, he has uttered blasphemy. So para sa kanila po, yung sinabi ni Jesus Christ na yun that He is divine, that He is God, blasphemy po yun. Now, sa batas ng Hudyo, wala na pong tataas pa sa sin of blasphemy. Pag ang iyong kasalanan ay blasphemy, automatic po yun. Yun ay death sentence. Kaya sabi ni Caiaphas, what further witnesses do we need? You have now heard his blasphemy. Now, sa batas ng mga Hudyo, mga kapatid, para ikaw ay ikaw ay ma-convict sa iyong kasalanan, kailangan may two witnesses ka. Kaya doon sa nauna nating binasa, may dalawa. Hindi pwedeng isa lang eh. Kailangan two witnesses kasi yan po ang iniuutos ng Torah. Kailangan meron pong two witnesses. Okay? Pero kapag yung pong inaakusahan ay inamin niya sa sarili niyang bibig, no? Sa sarili niyang bibig ay narinig sa kanya, hindi na ho kailangan ng witnesses. Kaya yun po yung pinanggagalingan ni Caiaphas dito. Nung tinanong niyang, what further witnesses do we need? Kasi mismong sa bibig na ni Jesus Christ nila narinig na He is claiming that He is divine. Nung sinabi niyang, I tell you, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Actually, yung statement po ni Jesus Christ na yon is prophetic. No? Prophetic po yan eh. Future yan yung sinabi ni Jesus Christ na yan. Pero ang po ng mga Hudyo diyan, kinlaim mo na, straight from your lips na dinig naming lahat, kiniklaim mo that you are divine. And alam nila si Jesus Christ hindi Diyos. Alam nila si Jesus Christ tao. And yet He is claiming to Himself that He is divine. And to them, it is blasphemy.
and it is punishable by death. At hindi na mangangailangan ito ng two witnesses dahil mismong sa bibig niya na nanggaling. Kaya ang tanong niya na kagad doon sa mga kasama niyang mga scribes and Pharisees and Sadducees, what is your judgment? You see? They answered, he deserves death. Nakita nyo, death sentence kagad. Why? Because blasphemy yung gawang kasalanan. No? Hindi nila nakuha si Jesus Christ doon sa, in 3 days, yung temple na yan ay itatayo niya. Hindi nila nakuha doon kasi hindi kumibo si Jesus Christ eh. Yun ang tinatarget nila eh, magsalita. Magsalita. Kasi pag nagsalita at dumabas sa bibig na dinig ng lahat, hindi na kailangan ng witnesses. Okay? Now, kaya lang may problema sila ngayon dito. Kasi, although sinintensyahan na nila, nandoon na sila, nandun na yung high priest eh. Kumbaga, yung pinaka-president, nandun na. Nandun na po yung mga Supreme Court. Wala nang tataas pa doon. Nagsintensya na ng death. Hindi nila pwedeng basta i-carry out yung death sentence na yon. Kasi ang death sentence dapat stoning by death. Stoned to death. Babatuhin dapat. Kaso hindi ho nila magagawa yon dahil nga nasa ilalim sila ng Rome. Ang Rome hindi magsisintensya ng stone to death dahil wala silang pakialam doon sa blasphemy. No? Hindi kasalanan sa kanila yon. Hindi punishable by death sa Rome ang blasphemy. Ang punishable by death sa kanila is murder or treason. Yun. So, let's proceed. Then they spit in his face and struck him, and some slapped him. Na bakit po nila dinuraan si Jesus Christ? Kasi po, sa Middle Eastern culture, no, para ihiyain mo ng husto ang isang tao, duduraan mo sa muka. Yun po yung reason doon kung bakit nila dinuraan sa muka si Jesus Christ, no? At tapos sinampal nila. No, yun po ay para ilagay sa matinding kahihiyan ang isang tao. Kaya dinuduran. Yun ang ginawa nila kay Jesus Christ. Nilagay nila sa matinding kahihiyan, no? And then kaya sabi nila, prophesy to us, you Christ, who is it that struck you, no? So na-witnessan lahat to ni Peter ito. Nakita ni Peter, narinig ni Peter ito, nandoon siya, no? Itong si Peter na nagsabi na hindi kita pagtataksilan, hindi kita i-deny, sukdulang mamatay ako, no? Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant girl came up to him and said, "You also were with Jesus the Galilean." Okay? Now, bakit po may emphasis ng Galilean? You also were with Jesus the Galilean. Kasi po, nung panahon nila, meron po kasing mga, kumbaga, ang mga Judean kasi, ang tingin nila sa sarili nila, mas elite na group sila ng mga Hudyo. Ang mga Galilean, mga probinsyano. So para bang nung araw, pagka taga Manila ka, ang dating parang elite ka. Pagka taga probinsya ka, ikaw ay probinsyano, no? Kaya ganon. Tapos meron pong may kanya-kanyang tradisyon. Kumbaga para pong, yun nga, halimbawa, yung Ilocano, iba ang mga tradisyon nila kesa sa mga Kapampangan, no? Ganon din ang mga Bicolano, iba rin ang mga kultura ng mga Bicolano, at minsan nagkakaroon ng kumbaga nag-eerehan yan, taasan sa hindi, sa amin mas maraming presidenteng lumabas sa amin sa Ilocos, kumbaga mga ganon. Ganon din sila. Itong Judean palibhasa, sila ay nasa lugar ng sentro, nasa Jerusalem, at nandun yung templo. Ang pakiramdam po nila, mas elite sila kaysa sa mga Galileans. Kasi yung mga Galileans, kumbaga nga po,
sa panahon natin, mga probinsyano yan. Ganon. Tayo mga taga Manila, yan, mga probinsyano yan. So parang ganun ho yan. Okay, meron silang pataasan, no? Ganun din daw, nangyayari sa ibang bansa, ganun din. Kinukwento sa akin ng mga kasamahan kong Germans, yung mga taga Frankfurt at taga Hamburg, ganun din, pataasan din sila. Mas magaling ang taga Hamburg kaysa sa Frankfurt. Mga taga Frankfurt, mas magaling kaysa taga Hamburg, taga Munich, mga ganun. So, ganun din ho, noong time nila na yon. Kaya, there was emphasis, no? You also were with Jesus, the Galilean. Okay? So, verse 70, but he denied it before them all, saying, I do not know what you mean. Okay? 71, and when he went out to the entrance, another servant girl saw him, and she said to the bystanders, this man was with Jesus of Nazareth. And again, he denied it with an oath, I do not know the man. Mga kapatid, medyo mabigat na ito. No? Si Peter, hindi niya lang dininay, hindi lang, kumbaga, hindi lang siya nawalan na ng pananampalataya kay Jesus Christ, pero naglagay pa po siya ng curse sa sarili niya. Kasi sabi diyan, and again, he denied it with an oath. I do not know the man. Now, tandaan niyo po, sa katuruan ng Torah, huwag kang magbibitaw ng, ng oath, ng hindi totoo, at hindi mo pa mangangatawanan, dahil ito ay meron pong matinding kaparusahan. Ikinecurse mo ang iyong buong pamilya. No? Kaya nga ang sabi sa atin sa Torah, let your yes be yes and let your no be no. Kaya nga ang turo din ng Torah sa atin, huwag tayong ano ba ang oath sa Tagalog? Huwag tayong manunumpa na hindi natin gagawin. Huwag tayong mag-commit, huwag tayong mangangako tapos hindi natin tutuparin. No? Yan po ay mahigpit na ipinagbabawal ng Torah. Kaya nung sinabi dito, yung pangalawa, no, and again he denied it with an oath, I do not know the man. So si Peter po, hindi lang siya nawalan ng pananampalataya kay Jesus Christ, kundi po siya, nag-oath siya dito. Mabigat yun, hindi basta-basta nila ginagawa ho yan. No? Pero si Peter, ginawa niya nung gabi na yon. Actually, mag-uumaga na nga eh. No? I do not know the man, sabi niya. After a little while, the bystanders came up and said to Peter, certainly you too are one of them, for your accent betrays you. Kita niyo po? Kasi yung mga Judean, iba ang accent nila. Iba ang accent ng Galilean. Parang wala pong iniwan yan eh. Di ba? Lahat to ng napunta dito sa Manila na baluktot ang dila, kahit Bicolano o kahit Kapampangano, kahit Ilocano, ang tawag Bisaya. Di ba? Kasi kaya kawawa mga Bisaya eh. No, kapag medyo pilipit ang dila, hindi diretso ang Tagalog, ang tawag Bisaya. Ayun. So parang ganun po 'yon. Dahil yung sa accent mo, accent ng Galilean yan eh. Kaya kasama ka diyan. Hindi mo pwedeng ikaila. Kasi Galilean si Jesus Christ, yung accent mo Galilean, so kaya kasama ka diyan, no? Hindi na nakaano si Peter dito eh, di ba? Hindi niya na maikakaila. Hindi niya na maikakaila kasi ang accent niya Galilean, no? Then he began to invoke a curse on himself and to swear, I do not know the man. And immediately the rooster crowed. Nakita niyo po yun, yung verse 74, then he began to invoke a curse on himself and to swear, I do not know the man. Kaya po yung pagtalikod ni Peter na yun, hindi po simpleng ano yun. Kaya kung titingnan ho natin at this point in time, si Peter po ay kung namatay si Peter noong mga oras na yon, sa impyerno si Peter.
Kung namatay si Peter, actually hindi lang si Peter, kung yung 11 na yon, silang 12 namatay lahat noong mga oras na yon at hindi pa nabubuhay na magmuli si Jesus Christ. No, hindi pa sila nakakapag-repent. Lahat po sila sa impyerno ang punta. Okay? So kaya ito si Peter, oh, di ba? Hindi ganoon kasimple yung ginawa ni Peter na yun, matindi yun. Matinding denial yun. No, matinding pagtalikod po yun ang ginawa ni Peter. And Peter remembered the saying of Jesus, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Naintindihan nyo na kung bakit 3 times, no? Meaning, sincere talaga si Peter, seryoso siya doon. Hindi yun nabigla lang, hindi yun nagkamali. Dahil meron ho siyang 3 beses na pagkakataon para hindi i-deny si Jesus Christ. At pwede niyang bawiin yun. Di ba? Pero hindi, talagang pinangatawanan niya eh. Pinangatawanan niya. Alam niyo po, pero mabuti ang Diyos. Bakit to? Kasi nagbigay ng palatandaan ang Diyos kay Peter. Yung pong pagtilaok ng manok. No? Yung pagtilaok ng manok. Magpapaalala sa kanya. Magre-remind sa kanya. Kaya ang sabi po dyan, and he went out and wept bitterly. Now, ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi lang po basta umiyak si Peter dyan. Ang ibig sabihin po niyan, siya po ay nagrepent ng mga oras na yan. Nagsisi sa kanyang kasalanan. No? Kaya siya ganun tumangis ng matindi. Dahil pinagsisihan niya po yung ginawa niyang yon. Sa madalit salita, tapos nakita natin yung totoong repentance ni Peter. Dahil nakita natin nung si Jesus Christ ay nagbuhay na magmuli, nakita natin kung paano naglingkod si Peter sa Diyos. No? Kaya meron pong bunga ang repentance. Hindi lang po ito sinasabi ng bibig, kundi ito ay nakita sa gawa, nakita sa buhay ng isang tao kung ano talaga ang totoong repentance. Ngayon, ang isang maganda pong encouragement sa atin dito, kung tayo man po ay nakagawa ng malaking kasalanan, tayo man po ay makagawa ng malaking kasalanan, ay pwede po tayo anytime balik sa Diyos, magsisi, at tayo po ay tumalikod sa mga nagawa nating kasalanan, iwanan na natin yung nakaraan, at magsisi tayo, at tayo po ay tunay na magrepent. No? Tayo ay maglingkod sa Diyos, tayo po ay kumbaga mabuhay na para sa Kanya. Dahil binigyan niya na tayo ng pagkakataon. No? Kaparehas din lang tayo ni Peter. Malaking kasalanan din ang nagawa ni Peter. No? Malaking kasalanan din ang mga nagawa natin. Pero mabuti ang Diyos dahil kung tatalikuran natin yon at tayo po ay mamumuhay para sa Kanya at maglilingkod sa Kanya, nakita ho natin, pinatawad ng Panginoong Hesus, pinatawad ng Diyos yung 12 disciples. Naniniwala po ako kung si Judas ay nagsisi, nagrepent, patatawarin ng Diyos yun eh. Pero hindi ho eh. No? Hindi eh. So tatalakayin natin si Judas sa susunod do. No, siya naman ang pag-uusapan natin. Kaya si Peter eh, no. So hanggang dito na lamang po mga kapatid, and I hope na lahat tayo ay maraming natutunan sa account na ito sa Matthew chapter 26. Tayo po ay magsasara sa panalangin.